Sino mag-aakala ang isang batang walang muang papasok sa hubaran? Sinong mag-iisip na ang batang hindi pa nagagalaw ay makikipag... Ito yung isa sa mga naging controversial na usapin sa Showbizlandia nang pumutok yung isyung virgin ka ba? In my head, like I said, when you pay me, I'll do my job. Gagawin ko kahit pikit mata. Bakit mo pipilitin na virgin ka? Sabi nga ng mga tao, sexy star ka, nagbo-star ka, ang virgin daw, hindi magagawa yung ganyan. Isang masayang pamilya ang pinangarap ni Camille. Nagmamahalan, buang pag-ibig sa isa't isa. Ang isang pangarap na napakaganda ay nalusaw, naging hindi katotohanan. Isang bangungot ang ating bubuksan sa buhay ng isang Camille Rojas. Kahit isang pamilya lang, parati ako namamalimos sa pagmamahal. Sorry. Bakit ganun? Ilang beses ka nagmahal? 3 beses puro bigla. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw kung anong oras man dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Muli, katotohanan, realidad, kwento sa likod ng kwento ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito, mga kachika, mga amiga. Ang aktres na hinahanap natin, ang dalagang may kakaibang ganda, ang artistang halos sambahin ng maraming kalalakihan way back 90s. Siyempre pa, kaharap na natin ngayon, Camille Rojas. Hi! Thank you! Kumusta ka na, Camille? I'm okay. Bakasyon ako ngayon kasi yung utak ko medyo nawindang sa pathology. So, I'm certified pathology. I'm okay now and then I'm staying with God. Ito, happy. Matagal ka ring nawala sa showbiz. Hindi ka nakita ng iyong mga fans, ng iyong mga kaibigan. Yes. Pagkatapos ng maraming taon sa paggawa mo ng pelikula, ano ang nangyari? Well, nung napunta ako ng Australia, so dinala ko yung 2 anak ko. And then, syempre nabuntis, pinakasalan ko, which is my ex is Jimar Dice, right? Diba, kinasal kami sa Pilipinas. And then, doon ako nagstay. Tapos sabi niya, hindi mo kailangan bumalik ng Pilipinas kasi dito sa Australia o sa ibang bansa, walang katulong. Sabi, ikaw nanay, asawa ka, ikaw ang gagawa lahat. Tapos, pag kaya mo, pag lumaki-laki ng mga bata, you can work kung kaya mo. Sabi niya. So, ganun na nangyari. Pero, at the long run, pangit pala nangyari. Yung, alam mo yung sinasabi nilang, asawa mo na to eh. Baka kahit binubugbog ka, baka sakaling magbago kasi may anak kayo, 3. Tapos may 2 pa akong bitbit. So nag-hold on ako, hindi ako nagsalita to dumating pa sa kay Miss Corina Sanchez. So I have to cover everything, alang-alang sa mga anak ko. Pero it end up 2018. Doon na nag-end up. Para sa mga Jensen, para sa mga kabataan, agad magtatanong kayo, sino nga ba si Camille Rojas? Sino nga ba si Camille? Paano nga ba nagsimula ang iyong buhay sa showbiz? Taga saan ka? At paano nagsimula ang isang Camille Rojas sa showbiz world? Well, I'm from Pampanga. I was born and grew up in Pampanga, Angeles City. And then that time, undergraduate ako ng education, high school. Pero syempre, mahal, hindi mo carry. Scholarship ka, pero dahil university, Angeles University is the private school. So, hindi pa rin carry. And then, until one day, na-discover ako ni Direk Ed Palmos. Paano niya ako na-discover? So, una, nag-show si Carla Estrada kasama yung si Vic Mampusti sa kung saan ako nag-work sa DI, Ballroom Dance Instructor, Oasis Hotel. May underground kasi yun. So, after that, nagbigay siya ng calling card. Sabi, mag-artista ka. Sabi ko, wala akong alam dyan. Tapos sabi ko, nagtuturo lang ako ng sayo. And then one time, I asked a favor. Sabi ko, Tito Vic, pwede ba ako maki-stay sa inyo? Kasi yung isang client ko, gusto niya sumayaw dyan sa Malate. Hindi ko naman kabisado. So, okay. So, pumunta ako. Sinundo niya ako sa Avenida. And that's how everything started. So, the next following day, Tito Vic, hatid mo naman ako. Okay, pero dadaan tayo sa Merdeka Film. Sabi ko, bakit? Ano meron? Kasi bibigay ko yung picture ni Carla tsaka ibang talent ko. Sabi ko, marami artista doon. Siyempre, excited ka, di ba? Napapanood mo lang. Pagdating namin doon, ako pa naman kung makapag-bis para akong lalaki. Parati yan, nakapusod kasi mainit. Pagdating, umuwi ako sa isang corner. Ang daming magaganda, nag-audition. Sabi ko, wala. Tapos gusto ko na umuwi. Kasi Vic Mampusti, nandoon nakikipag-usap kasi producer daw yan. Dumaan si Direk Ed Palmos. Tapos lumingon siya sa akin. Tinitignan niya ako,
Sabi ko, bakit po? Sabi ko parang gano'n. Sabi niya, maganda ka. Kanino talent ka? Talent, hindi po ako mag-aartista. Sabi ko, nakisama. So sinabi ko, tinuro ko si Miss Vic Mampustis. Tapos after that, pumunta siya ron. Naiwan ako. Tapos feeling ko, dahil syempre naka-hip-hop pa noon. Gusto ko na umuwi kasi may sayaw pa ako. Sabi ko, alas 3 na, alas 4 na, babiyahe pa ako. Maya-maya, tinatago ako ni Vic Mampustis. Sabi ko, ayoko. Kasi natatakot ako. Parang may feeling ko may ginawa akong kasalanan kay Derek. Kasi inano ko nga yung kamay niya. Pili ka rito. Ayoko. Sabi ko ganyan. Tapos tumayo ko, lalabas na ako. Hinabol ako. Saka pupunta, tinatawag ko. Sabi ko, sorry na, ano ba ginawa ko? Sabi ko, napalo ko lang kamay niya. Sabi ko kasi, nawakan yung mukha. Sabi niya sa akin, ganito. Hindi, kaga. Sabi niya, gusto ka makilala ng producer? Ay, hindi rin ako pumapato sa ganyan. Virgin pa ako, yuko. Sabi ko, hindi. Sige na, sabi, hindi kita yatin. Huwag naman, sumama. Pinaupo ko. Nakayuko ko ganyan kasi nahiya nga ako. Tapos sabi ni Derek, tapos may mukha. Sabi ko, sorry na po kung napalo ko yung kamay niyo. Sabi ko, tapos pagtaas, tinanggal niya yung buko. Ang buko hanggang dito, ang haba. Sabi niya, ay, bongga. Sabi ang tapos, di ba, ang kapal pa. Ano pa yung wavy pa buko. Ano ba itong tigirinaso ko? Sabi ko, Tito Vic, uwi na ako kasi sabi ko, oras na Tapos, ito Vic, ito ang bagong talent na pupwede sa movie na itong mapanuksong hiyas. Sabi ko, ako, hindi po Derek. Hindi ako marunong umarte. Sabi, marunong ka magbasa ng comic. Marunong po. Wild imagination. Magaling ako dyan. Pero mag-artista, magtuturo lang po ako ng sayaw. Sabi, hindi. Sabi, kikita ko kaya. Sabi, anong pangalan mo? Ginamit ko pa, Monique. Kasi hindi ako gumagamit ng pangalan sa nagtuturo ko ng sayaw. Ayoko. Tapos, hindi bagay sa'yo yun. Mag-iisip ako. Sabi, hindi ko na kailangan ng iba. Ito lang kailangan ko. Sabi, yan, gusto mo mag-artista? Ayoko nga po mag-artista. Sabi, kasama natin si Ricky Dabao. Ricky Dabao? Sabi, si Maritoni Fernandez, Luz Fernandez. Sabi, si Conrad po. Kilala mo ba si Conrad po? Opo, yun ang ano ni FPJ. So, makita si Idol, si FPJ. Sabi, saka na yan. Sabi, kunin mo to. Sabi, malaking babayad natin sa'yo. Pero hindi nga ako marunong mag-acting. Hindi. Alam ko, kaya mo. Sabi ko, mag-workshop po ba? Hindi. Yun na, nag-umpisa na. And then, one time, dumaan si Gov Lito Lapid, gobyerno pa siya. Di nasa Lahar kami. Kung saan tinaman tubo. Binalikan niya ako. Sabi mo, ayaw mo mag-artista kasi siya sa guest ko. Sabi ko, matinding pangangailangan. Sabi ko, kasi that time, nung nagmamount Pinatubo, yung tatay nila, kinalakihan kong family, so parang stepfather kung tawagin, tinakbo na sa Amerika because of his health condition. Pero na-dead on the spot sa Amerika. Pero buhay pa siya nung tinakbo. So, nung nalaman ko yun, doon ako nagsimulang nag-stop ako ng pag-aaral. Tapos, mga anak niya hindi na nakapag-aaral. Kaya tinanggap ko yung movie. Kasi, someone need to survive. Tapos, inisip ko pa, syempre, yung dark skin, alam mo naman sa atin, ang racism. Pero matatalino sila. Sa matalino kasi valedictorian, naka-private school pa. Then all of a sudden, bagsak. So inisip ko kagad, hindi yung pag-aaral ko. Sila, ampun ako, pasalamat ako. Hindi ako sa tinakwil or kung sino man nakaampun sa akin. Lalo na tisay pa ako, di ba? You know, something will happen. So I'm still thankful. So doon ako nag-umpisa, sige. Tapos nung simpang, unang-una, yung maliligo kang nakakamison ka na walang bra. Sabi ko, Derek, tama ba to? Sabi ko, ganyan. Bakit parang wala yata akong nabasa nito? Meron, di ba binigay sa bagong script? Parang wala talaga. Sabi ko. Tapos ginawa niya, dami ng tao. Ginover niya ng black lot, cameraman, at saka siya na lang. Siya na rin nagka-cut kasi ayoko talaga na, siyempre, first time Tapos umiiyak na talaga ako. Kasi sabi ko, Diyos ko, bakit ko ba ginagawa? Sige na lang po, dinarag na lang sa inyo. Yun na yun. Sino mag-aakala ang isang batang walang muang papasok sa hubaran? Sinong mag-iisip na ang batang hindi pa nagagalaw ay makikipag... Ito yung isa sa mga naging controversial na usapin sa Showbizlandia nang pumutok yung isyung virgin ka ba? So, syempre, it's a common sense lang. I mean, for me, nag-sexy start ka. Hindi mo naman pwedeng aminin, wag kasi virgin ako. Sino man niniwala? Nag-love scene. Pero ako, thankful ako kalila Roy. Kung sino man mga ka-love scene ko, kay Dan, si Dan Fernandez. Alam mo, he is so nice fella. Kasi, okay ka ba? Kaya na, nasasanay na ako. Hindi, relax lang tayo. Very thankful ako sa lahat na naka-love scene, hindi ako nabastos. As in like, kinakausap ako. Pero syempre, kahit sabi mo nakakailang movie na ako, ninenervyos ako kasi they are like people that nawa-watch mo pa lang. Hindi because magla-love scene ka, tapos naka-tibak ka lang, or naka-andis ka lang, or naka-plaster. Plaster is the worst. Ang hirap. Masakit. Sobra. Gaano kasakit? Sus ko, mas gusto ko pang mga nakday. Sabi ko nga kasi, pag tinanggal na yan, lalo na dahan-dahan, Kaya nung nanganak ko, sayang-kaya kong manganak. Nung sinasabi nilang, niwala ka mga virgin. Meron na rin ako nakaaway kasi dati club sa Pampanga. Lumapit, sabi nga, I like you. Sabi nga, kayong mga artista, pwede ba lumabas? Sabi ko, excuse me? Sabi pa sa excuse me. Iba po ang star sa sexy star, no? Sabi, hindi, pareho lang yan. Sabi ko, wag akong pagtripa mo kasi teritoryo ko rin to, Pampanga. Ikaw, mukha ka dahil. And I was right. Taga-Tagaytay. Hindi ko siya nakakalimutan. Hindi mo kasi ako madadala sa gwapo. At saka hindi ko type gwapo. Type ko yung look. Hindi yung pa-cute, pa-tweetang. Bakit
Kasi para sa ganun like, sorry kayo. Matatakot na kayo sa kasama ko. So that day, nung sinasabi niya, parang, alam mo yung feeling na pwede naman kayong bayaran. Eto, mas malaki pa yung offer ko sa'yo. Do you think ganun-ganun lang nilayasan? No. I got the bottle, boom. Sabi ko, yan. Sabi, anong ginawa mo? So, dinala yata siya sa doctor. I didn't say sorry. Pinukpok mo talaga? Yeah, I did not say sorry. Pero pumunta ako. Dinala siya sa Angeles. Ako dumiretso sa police station. Ako sarili ko. Kasi nga, teritoryo ko to. So, tropa ko, ang mga fine-friends ko kasi lahat. Kahit nag-artista na ako, yung mga tricycle driver na sinasakyan ko, mga kilala ko, kasi dati nagtitinda nga ako ng mga German products, hot links, meatloaf. Binabalikan ko pa rin yung mga tao sa Riles, binabalikan ko. Kasi ang katwiran ko, paano kung wala ka ng karir? Kasi syempre nanonood ka, biglang nawala sa ganito, pinagchichismis. Doon ako natatakot. Paano kung halimbawa may nangyari sa akin dyan? Tapos sabi mo, yabang-yabang mo dati, ngayon nangihingi ka ng tulong. Kaya hindi ko tinaas sarili ko. Doon ako natatakot, sabi ni Camille. Ay yung pakikipagniig nang nakahubad, ikaw ay virgin. Hindi ka ba natakot? Hindi. Kasi Bakit? ang nasa isip ko, tinanggap ko yung role. Binayaran ako eh. So, kailangan panindigan ko. Yung tinatawag nilang kapit patalim, kasi that time, Mount Pinatubo Day, yung family na kinalakihan ko, yung tatay nila, dinala sa Amerika eh. Walang iniwan. Siyempre, may amilyar, kuryente lahat. Totally wala, naubusan. So, nung na-offer sa akin, tsaka ang laki. 800,000 hindi mo kukunin. Kaya pinanindigan ko. Kailangan ko, pero of course, I cry. Umiyak ako. Nangingi pa rin ako ng, Lord, pastawad but I have to do this. Pinanindigan, umiiyak. At iyon din ang kanyang eksaktong naramdaman nung may matuklasan siya na isa siyang ampon. Yes. Nung natuklasan kong ampon ako, itinago pa rin sa akin kung sino ang nanay ko. Hanggang ngayon, ang tatay ko hindi sinasabi. Bakit hindi ko hinanap? Ang dami nagsabi sa akin. Bakit nung kasagsaga mo, ang dami mong contacts, ang dami mong bakit hindi mo ginawa? Bakit ngayon gusto mo ng tulong? Kasi noon, ang concentrate ko, yung pamilyang nag-ampon sa akin, kailangan nila ng tulong. Walang ibang tutulong eh. Tapos yung mama na kinalakihan ko, ayoko naman siyang magtrabaho. Because for me, sa kinalakihan ko sa kanya, hindi siya sanay na. Kasi negosyo ang nakasanayan niya. Pero because naubos lahat, so sabi ko, no, kailangan itong mga anak niya makatapos, maidala sa Amerika. Kahit nung artista na ako, naranasan nila yung biglang hindi ako umuwi, binato ang isa sa tinatawag kong kapatid dahil sa kulay niya. Ano yung kulay na sinasabi? Maitim. They are Black American. Pero to be fair naman, hindi sila ganun kaitim. Maputi pa nga sila sa ite, kumbaga. Pero may mga neighbors na, attention. Dahil nalaman ako, tapos I don't go home really day. Tapos biglang gaganon ninyo, sandali. So lahat ng kinikita ko, everything, yung pasasalamat ko, pikit mata. Kahit anong naririnig ko dahil ganyan ang trabaho mo. No. Kumbaga sa mas inaano ko pa rin, sandali. Binabayaran nyo nga kami. Bakit ako papa-epekto? Plus, pag nagutom itong mga nag-ambot sa atin, hindi enough yung binibigay ko. Paano sila mag-aaral? 3 sila. Kaya lahat yun, I really, really have to take, and every night I cry. Itong Black American mga kapatid mo, na tinuring mong kapatid, nasa Amerika na ngayon. Yes, may magagandang buhay na sila. At iyon ay dahil? Pero hindi ko inuna sarili ko. Sinalba ko lahat sa kanila. Kaya hindi nila po pwede sabihin sa akin wala akong utang na loob. Dahil maraming nag-witness sa Mountain Views. Sa Balibago kung saan may bahay kami. Lahat ng kapitbahay namin dyan, ultimo yung mga tricycle driver. Alam nila yan. Lahat binubuhos. Sorry Camila, medyo buksan ko lang yung buhay mo. Yes. Ikaw ay ampon. Mm-hmm. Pinalaki ka ng isang taong hindi mo naman kaano-ano. Yes. Sino ang nanay mo? Sino ang tatay mo? Ano ang nangyari sa buhay mo? At bakit ka napunta doon sa taong itinuturing mong mga magulang? According to the story, magkapit-bahay sila. So, ang tatay ko is Australian. Yun ang sabi nila. Dahil nga magkapit-bahay. Pero umalis ang tatay ko while pregnant sa mom ko. Pero malaki ng tiyan niya. Parang about to get pregnant. And then, bininyagan ako ng nanay ko. Dahil hindi nga nagpaparamdam yata ang tatay ko. Hindi niya na alam kung saan. So, binigay niya ako yung kung saan nakalakihan kong family. Kapit-bahay niya. And then, pero bininyagan niya muna ako. Which is in Balibago rin. Yung pangalan na ginagamit ko na kinalakihan ko, hindi yan ang tunay kong pangalan. Ano ba yung kinalakihan mo? Linjin Datario. Ano ang totoo mo? Maria Gigi Garcia. Paano nangyari? Nung ikakasal ako, kailangan ng baptismal ng Santo Domingo Church. Kahit kumpleto na ako, hindi nila excuses na wala kang baptismal. Hinanap ko, tinatanong ko sa nanay na kinalakihan ko. Sabi niya, doon lang sa church na yun, basta hanapin mo. Pinahirapan ako. Umiiyak na ako hanggang sa yung mga tao na sa office ng Santa Maria Church, tinulungan ako kasi dati ko silang choir members. Sabi nila, itong October 18 na birthday
birthday, 1977 pinanganak. Bininyagan nung 1978, isang bata lang, pero walang bininyagan ng 1977. 1978, at sumunod na 1980 na eh. Sabi ko, sige nga. Tapos tinignan nga doon. Sabi ko, October 1977, ako yun, pero ibang pangalan ng bata, iba ang nanay. Pero ninong-ninang, yung nakarehistro na ginagamit kong birth certificate ngayon. Yung ninang, yun yung nanay na tinatawag ko, Erlinda Datario. Yung ninong, kapatid niyang bunsong lalaki, si Eduardo Datario, na naging tatay-tatay ako. Pero they already passed. Sabi ko, kilala ko itong dalawang. Tinawagan ko siya uli sa Amerika. Sino ang tinawagan mo? Itong nanay na nagpalak sa akin, si Erlinda Datario. Sabi ko, maawa ka naman sa akin. Inikot ko na buong Pampanga. Umabot na nga ako ng Ilocos. Umabot na ako ng Subic, Lubao, San Fernando. Wala talaga. Pero meron ako nakitang record. So, kinuwento ko. Sabi, ayun pala, nakita mo na, masaya ka na. So, sabi sa loob-loob ko, ba't ako ginagano? Pero okay lang. Sabi ko, salamat. So, ang ginawa, sabi nung priest, pumunta ka sa attorney. So, sinabi lang ko sa pupunta na lawyer, humingi ka ng proof na itong pangalan na to at itong pangalan to ay isang bata. Kasi i-attach namin yan dito. Anong nangyari? So, nagbayad ako ng 10,000 that time kasi kailangan eh. So, yun nga nangyari. Nasa akin ang original. Kinuha lang ng church yung copy. So, ano ang tunay mong pangalan ngayon? Dalawa. So, Maria Gigi ang tunay kong pangalan. Ang nanay ko is Maria Gigi Garcia. Ang nanay ko is Evangeline Garcia. Yun ang gusto kong hanapin. At according sa birth certificate na nakuha ko, kasi talagang sinubukan ko. Kasi nasa akin yung luma eh. Sinurrender din nila sa akin yung luma nung mga nagpalaki sa akin. Taga Baguio ang nanay ko. Kaya pala, nagtataka ako, bakit ako pag-Jollibee lang ako, gusto ko pa Baguio. Tapos, kakain lang ako ng mainit na sabaw. Di ba masarap yung mga sabaw-sabaw nila doon, parang bulaluan nila. Yayayain ko yung bunso kasi anak niya malapit sa akin. O kaya yung lalaki, nag-iisa na lalaki. Babagyo pa kami. May nakita akong letrato na album. No, colored. Ngayon, nandoon yan sa ex ko na asawa ko. Ex-partner kong asawa ko. Binigay nila sa akin yung tinatawag kong pinsan na pamangkin niya, yung nagpalaksak. Sabi ko, sino to? Ako to Tong batan to Sabi ko, si Papa Boy to Sabi, yan ang nanay mo. Ang sexy nga. Malaki rin. Pero maliit. Kasi sabi niya sa akin, ang nanay mo kundi 4'11", 5 flat. Maputi. Kagaya yung katawan mo. Sabi ko, ba't di pa ako tumangkad? Tapos tatay mo 6 foot. Sabi ko, hindi man lang ako nangalahati. Kinuha ko yung photo na yon. Dinala ko yun sa Australia. Panay ko tinitingnan. Umiiyak ako. Sabi ko, paano ko kaya mahanap to? Kaya lang, dahil nga, yung napangasa ko, iba nga ang ano sa akin. Hanggang ngayon, nasa kanya yun, nasa album. Hindi ko makuha-kuha sa kanya. So, wala pang closeness. Kaya ako nagtagal ngayon kasi sabi ko kay Kat, tulungan mo ko. Nanghingi ako ng tulong kay Miss Jessica last few months ago. Kaya lang nangyari kasi I have to go back sa Australia. Kasi nga, yung placement ko para makagraduate ako sa pathology. Ako pa lang kasing kauna-unahan sa 64 student who finished. At ako pang Pilipina. And I was happy. Graduate dapat ako this August, pero sabi ko, I just need my diploma. Kasi it will cost me a lot sa Brisbane, ang graduation. Kailangan ko 3,000, 3 days, 2 nights. Tapos yung venue, ay hindi, dito na lang ako, black and red lang naman ang toga. Pero nakuha ko na yun. I am certified pathology. Pag-uusapan natin ang pathology, babalikan natin yan. Pero muli tayong babalik sa nakaraan, nung ito ay kasagsagan ng iyong karir. Yeah. Ito yung mga panahon na pantasya ka ng marami. Nakuwento mo nga, nakakamisyon ka, wala kang. Ito yung mga panahon na bugbog sarado ang katawan mo sa kaliwat ka ng shooting at taping. Yeah, at saka yung mga shows. Tawag nga nila na sa akin, kuratsa ba yun? Babaeng walang pahinga. Kasi nga, kailangan importante sa akin ang money that time. Hindi ko iniindang. Puro ako vitamins. Kasi pinapaaral ko nga 3. Tapos private school. Tapos binilang ko ng sasakyan. Sinalba ko yung bahay nila. Tapos ang mama ko 100,000 a month. Iba pa ang grocery. Kaya every single pen, hindi ako nanginayang kahit 10,000 yan. Eto na, sa paggawa ng pelikula ni Camille, Pikit Mata, kuwento nga niya, ginagawa niya. Ano-ano nga ba ang mga pelikulang nagawa mo sa showbiz? Yung unang-unang movie ko, agad akong bida, Mapanuksong Hiya. Kasi true story yun about yung Amerasian. Tapos siya palang pumapatay every time nire-rape siya. Yun ang story nun. And then, walang mali siya. And then, may gatas pa sa labi. Tapos yung tuloy, bukas ang pinto. Oh, walang tulugan. Yun yung nausim pito-pito. Ang dami kong movie. Pero, kung tatanayin mo ko lahat ng title, hindi ko memorize. Kasi in my head, like I said, when you pay me, I'll do my job. Gagawin ko kahit Pikit Mata. Pero hindi ako nagre-regret. Yung sasabihin mo, bakit ko ba? No, I am thankful. Kasi if it wasn't with Direct Ed Palmos, sa palagay niyo ba, like, masosurvive, makakapag-aral lahat yung 3 or yung family, baka wala na rin bahay. Pare-pareho kaming wala na,
Smoky Mountain, kung tawagin na. So, hindi ako nag-regrets, hindi ako nahiya. Every time naliligo ko, may salamin na ako, nag-a-acting ako. Kasi sabi ni Direk, para maging maayos ang ginagawang pelikula, isipin mo, damdamin mo na yung character, ikaw yan. Magagawa mo ang role. Hindi mo kailangan yung mga workshop, no. Ang mga nag-workshop lang, is yung talagang kailangan. Pero, kung ikaw, taas ang imagination mo, lalo magaling kang magbasa ng comic, nobela, magagawa mo yan. Kasi isipin mo, totoo itong nangyari. Totoo yan. So, kailangan gampanan mo yan. Hindi mo kailangan mag-memorize. Totoo yung sinabi niya. Nagbasa lang ako, pero lahat yung nasa utak ko yung story. Hindi ako nag-memorize. Camille, sa dinami-dami ng mga ginawa mong pelikula, nasabi mo nga ay hindi mo na matandaan. Pero ang ilan dito ay Mapanuksong Mapanukso. hiyas. Walang mali siya. Sino sa walang mali siya? Si Ramona. Uy, may tsaka ako. away kayo nun. Dahil sa virginity. Kasi nga, bakit mo pipilitin na virgin ka? Sabi nga ng mga tao, sexy star ka, nagbo-star ka, ang virgin daw, hindi magagawa yung ganyan. Kasi like, maiilang. Si Ramona, inamin niya, virgin siya. Yes siya, malay ko. Ako, kahit ngayon din, pwede mo. Kaya nga sabi ko, kay Tita Christine, ako hindi ako amin. Basta alam ko, hindi ako virgin. Tapos. Uy, in fairness, napakayaman din ni Ramona. At may triplet siya. Was happy for her. Kasi di ba before, parang hindi yata siya magkaanak. Pero sabi ko, there's always God. Nagkabati pa kayo? Paroon ka. Yeah, okay naman kami kasi nanay naman niya. Okay naman sa akin. Muntik na kayo magsabunutan? Oh, siya. Nagre-react siya masyado eh. Yun ang guilty. Matinding away sa showbiz. Oo! Kasi, para sa akin bakit ka magngingit-ngit sa galit kung hindi ka guilty? So, ibig sabihin, pinipilit mong virgin ka, ba't nangingit-ngit ka? Ako nga sinasabi ko, hindi ako virgin pero happy ako. Pero totoong virgin ako, kahit i-check mo pa ako. May isa pang away kang inabot. Hoy, awayan niyo ni Melissa. Ay, yung kay JC? Lumala nga yun. Yun ang pinakamalala sa lahat. 2 months. At nagsagutan pa kayo. Kasi naman, ang problema kasi kay JC, he is like a gold JC digger. Castro yan, Yeah, JC Castro. He is like a gold digger, kumbaga sa babae. Kuga, di ba kung tawagin sa Kuga, Australia? He is a kuga. Alam mo, ako kasi ugali ko, tinatanggap ko talaga pag alam kong, ba't naman ako magsisinungaling? Siya kasi, pinalabas niya pa, tumira daw ako sa opisina niya. Abaw! Siya nga ang tumira sa kondo ko Yun dito sa congressional. Tapos ako sabi niya opisina niya, ako nagbabayad. Hello, pinatikim lang kita, tapos gusto mo angkinin lahat? Diba? Hindi na nga kita pinatikim ng pangalawa, gusto mo angkinin lahat? Pinatikim kita kasi ngengi ako. Curious ako. Siya ba una? No, hindi siya. Si Mike Castillo. Ika, i-interview ko lang. Yun ang tunay na malaki. I-interview ko lang sa kanya. Naging kayo rin. Yes! Pero, ang usapan namin, walang lalabas. Niligawan ako niya ng 6 na buwan. Pinupunta. Na alam niya ni JC. Kaya doon nagalit si JC. Kasi, yung dalawang madadaldal kong kasambahan. Parang dumating si ano yan? Ay, dumating ko dito si ano. Sabi yung girl, pinakita. Teka muna. Kayo pa ni Mike noon. Wala na. Wala na kayo ni Mike. Wala na. Tapos, sumunod kay Mike sino? Sumunod kay Mike, matagal muna. Pero kasi sa amin ni JC, hindi naman relation Tikim lang talaga. Pero MU daw kami. O sige, sabi ko nga. Nainis kasi ako kasi may asawa na siya. Ninong pa ako ng anak niya. Nung nalaman ko na anak kayo ng mayor ng isang province. May kabondian ka naman. May anak na siya. Nagkakipagtikim. Hindi ko pa alam noon. To be fair sa akin. Kaya nga nung nalaman ko, no more. Kaya siya gigil na gigil. Teka muna. Serious talaga ako. Bakit nag-away kayo ni Melissa? Melissa Mendez po ito. Kasi, paano ba kami nag-away? Dahil nga, di ba nagalit ako nung sinabi ni JC na naawa daw siya sa akin, pinatira niya ako sa office. Dahil nga daw wala raw akong matitirahan. Paano office niya? Laki-laki ng townhouse ko dito sa may congressional. Siya ang pinatira ko. Kasi may mga yaya siya. Tapos, nagkakaproblema siya sa kalibin partner niya. May anak siyang isa. Which is anak ng mayor. Huli ko na nga nalaman na may ganun siya. Nung sabi ko, ano ba nangyayari? Kasi yung kapatid niya, yung nang kasakasama niya. Sabi ko, amin mo nga sa akin, ano nangyayari dito? Bakit halos araw-araw kayo nandito? Sabi niya, may problema te. Ayun na, no ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pala? Pero ang dati nun, parang agawan. Sino nang agaw kanino? Hindi ako nang agaw. Si Melissa, parang, ang tingin ko kasi, parang si JC kasi nalaman niya na pumupunta pa sa akin. Pero ang sinabi ni JC sa kanya, na pumupunta lang daw siya kasi nangungulit daw ako. Na nagagalit daw ako sa relasyon nila. Aba, sandali. Hindi naman ako desperado. Ay, porque hindi mo ko natikman, ikaw lang natikman ko, ganyan ka na. Ay, bakit ba? Kaya gigil na gigil ka. Kaya nagtataka ka, ba't ako hinahabol
ni Mike Castillo, ganun kasarap. Pero hindi niya natikman, siya lang. Pero nung nalaman ko nga na meron pala siyang kalibin at anak pa ng mayor, nagkakaproblema na sila noon. Si Melissa, ginawaan niya ng kwento, kaya ang Melissa nag-react na ako daw, sabi daw ni JC na inaaway ko daw siya, sabi raw ni JC na dahil daw, na girlfriend daw niya ako. Hindi niya ako girlfriend. Kasi that time, si Melissa at si JC may relasyon. Wala pa that time, yung pagiging closeness namin, hanggang sa nalaman ko nga, bakit ganyan ka? Sabi ko, hindi mo ayusin yung nanay ng anak mo. Matatapos na. Bakit yan? Sabi ko ganyan, bakit pati yan lulukuhin mo? Lolokohin si Melissa. Sabi niya, siya naman may gusto sa tapos hanggang sa napapanood ko na, eto na, naggagawa na siya ng kwento. Na ang dating, bitter ka Nagseselos ako. kay Melissa. Oo. At sinabi ni Melissa, malapit na yung kasal nila. Nagalit daw ako lalo. Nagalit ka. Bakit naman ako magagalit? Hindi ako naniniwala sa kasal that time. Kahit kanino nila itanong. Kumusta na kayo ni Melissa? Well, okay, kasi diba, there was this one time, nag-face-to-face na kami, pumayag naman ako kasi hindi ako kailangan guilty. Like I said, ako ang tao, madaling kausap. Pag ayoko sa'yo, sasabihin ayoko sa'yo, hindi ko alam ba? Pero we can be friends. Pero not really close friends. Kasi diba, sometimes may mga tao na pero wala naman siyang ginawa sa akin. Si JC ang gumawa na eksena para pag-usapan kasi he doesn't have any career, remember? Pero nakasama mo siya sa isang pelikula. Yes. Anong pelikula ito? Alam mo, kinalimutan ko talaga lahat tungkol sa kanya. Ang dami mo rin controversial na ipinasok sa showbiz. Ewan ko, ginagawa nila ako, bait-bait ko. Ang mahirap kasi, gusto nilang pag-usapan, okay lang yun. Pero wag naman too much. Anyway, maraming kwento. Maraming pwedeng pag-usapan. Kwento sa likod ng kwento ni Camille Rojas. Unang pinag-usapan natin kanina ay kung bakit umalis siya sa Showbizlandia. Nasinagot naman niya. Ito ang ating next. Camille, tapatan. Umalis ka ba sa showbiz dahil naramdaman mo na wala ka ng career? Hindi. Umalis ako sa showbiz kasi I give respect yung pinakasalan kong tao. Nakala ko forever. Kasi nga, I don't believe in marriage. Kasi ang akin kasi, like they said, it's just a piece of paper. Iba pa rin yung nagsasama kayo. Kasi ang gusto ko kasi noon, maniniwala ako sa kasal. Hindi porke may anak tayo. Kung nagsasama tayo sa bahay ng 5, 10 years. Minsan nga, 10 years not enough, di ba? Kasi mabilis ang panahon. Pero it just changed nung nagpakasal ako kasi dahil Australian citizen siya and then I was pregnant sa anak niya, which is pangatlong baby ko. Sabi niya, kailangan sa Australia ka. Hindi ka na pwede bumalik sa because I'm a jealous person. At saka isa pa, you're not there forever, which is true. Tapos sabi ko, ayoko dyan kasi wala akong kilala dyan. If you want, dito na tayo. Sabi, no, I can't survive there. So, sabi ko, dapat isama ko yung dalawang anak ko. So, ganun na nga nangyari. Isang masayang pamilya ang pinangarap ni Camille. Nagmamahalan, buang pag-ibig sa isa't isa. Ang isang pangarap na napakaganda ay nalusaw, naging hindi katotohanan. Isang bangungot ang ating bubuksan sa buhay ng isang Camille Rojas. Nung nandoon ako ng 2010, hindi na ako pinaalis ng Australian immigration kasi nga I was 7 months pregnant. Bawal na raw. Sinuntok niya ako bigla sa hita. Kasi gusto niya mag-make love. Sabi ko ayoko kasi sumasakit ang tiyan ko. Kasi nga, dito pa lang na-check na yung baby nasa mababa. Ay hindi ko na napahilot kasi lilipad na ako for tourist muna while waiting sa process ng PR. Tapos dahil nandun na nga ako, di doon na rin siya na-approve. Pero nag-change siya. Hindi siya yung kilala kong tao. First, I was happy. Sabi ko, thank you. Sabi ko, kahit wala akong naging nanay, naging tatay na tunay, sabi ko, at least this time, now I believe in it. Kaya siguro, pumayag na lang akong pakasal. Hindi because magkakanak ko sa kanya. Kasi nagkaroon naman ako ng 2 anak na yun. Sabi ko, kasi dadamay niya na yung anak ko. And my children likes him. And he likes my children. Pagdating doon, he's cheating on me. Nahuli ko. Gusto kong umuwi, hindi ko makita ang passport. Yung perang dalan-dala ko na inuwi ko doon, na ginoin account namin, hindi ako maka-withdraw. Siya lang palang po pwedeng mag-withdraw. Umiyak na lang ako every night. Lagi ako may mga pasa. Sabi nga nila, kasi nung nagkaroon ako ng check ng doktor, sabi ng doktor, why you have some bruises? Check nga natin, baka mamaya mababa ang cells mo, baka mas marami kang white cells, sometimes baka may any kind na mababa ang vitamins mo in your pregnant. Wala silang nakita. Tapos, nandoon siya. Sabi niya, can I talk to your wife? No, it's alright. Now, can I talk to your wife? Siyempre, wala siyang magagawa. Kasi alam niya, pwedeng tumawag ang pulis, yung doktor. Tinausap akong doktor. What's going on? Sabi sa akin. Sabi ko, nothing. Tinignan niya ako. Can you look at my eyes? Pagtingin ko sa mata niya, hindi ko napigilan. Umiyak ako. Kasi tinititigan niya lang ako. Hindi ko natagalan. Kaya ko naman tumitig dati. That time, sabi, I know something's right. Kasi nakita niya, ang dami kong
pasa. Sa hita niya ako laging inaano, minsan lang dito. What is he doing to you? Is he beating you up? Hindi, sabi ko ganyan. Kasi pag gusto niya mag-make love, ayoko dahil masakit niyan tiyan ko dahil nga, di ba mababa? Lagi ako may unan. Sinusuntok niya pa na sa hita. Sabi niya, that's rape. Sabi ko, I know. Pero what am I gonna do? Sabi niya, you wanna talk to the police? No, sabi ko ganyan. Kasi I don't have anyone here. Sabi ko, I'm not a citizen yet. Sabi, it doesn't matter. Sabi ko, I can't even find. Tapos umiyak na ako. Sabi ko, I wanna go home. Pero ayaw ko pauwiin. They extend my visa. They make it 1 year until I give birth. I wanna go home though. Pero wala rin magagawa ang doktor. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi pa ako PR. Hindi pa ako permanent resident. Nasa tourist visa ako. Ano naman ang katwiran ng doktor? Tumakbo raw ako ng Philippine Embassy. Hindi ko pa nga alam lahat. Kasi ayaw niya ako mag-drive. Kasi it's right-handed nga. Eh, di ba left tayo? Pero kaya ko mag-drive ng left and right. Parehong both sides. Ayaw. Tapos kumakatok-katok na siya. Sabi ko, Doc, what am I gonna do? Sabi ko, nag-ano na yung mata ko. Sabi ko na, malalaman niya umiyak. Hindi. Sabi niya, sasabihin ko, inano ko yung belly mo kasi mababa ang baby. So, it's just painful. Humiga ka. So, nag-ano kami, hiniga niya ako. Nakakuha rin na umiiyak ako dahil sa pain. Tapos, kinover niya ako. Alam mo yung naka-cover dito, tapos yung chan ko lang. Kuha rin, okay, coming. Tapos, sabi niya, what's going on? Sabi niya, no, kasi kanina when he stand up, she's having massive pain. So, nilagay niya yung monitoring camera. Ang bilis. Ang bilis ni Doc. Kasi nandoon din yung assistant niya. Ang bilis. Nag-pretend ka. Sabi, oh, I thought what happened, she's crying. Sabi, yeah, it's really painful, but we can't do anything. Ganun ang pinalabas namin. So, wala. Nagtiis ako. Alam din ng tatay niya. Ang buhay mo sa Australia ay parang It was a hell. Pero pag umuwi kami, I have to cover. Kasi galing na ako sa dalawang broken eh. Hindi na dalawa. From my real life, broke na, di ba? And then, two relationship, yung unang relation mo. yung sa Japanese, ang gusto naman niya kasi mangyari, angkinin si Ashanti, yung panganay kong babae, nag-iisang babae. Tapos, hindi ako ang nanay. Unknown ako. Ayoko. Kaya mas gusto ko hiwalay. Sabi niya sa akin, inoferan ako, nandiyan ang lawyer niya. Kasama ko pa nun si Yoyi, yung driver ko. Sabi niya, here, it's the contract. Sabi ko, what's this? I will get my daughter. Our daughter. Buti na lang, hindi ko sinama nung araw na nakipag-meet siya sa akin. Lawyer na palang kasama niya. Sabi ko, what's going on? Akala niya siguro dahil bata lang ako, I'm just 25. Eh, ganun na ako katanga. I want my daughter, you sign here. Sabi ko, what's that for? I'll give you 5 house. I'll give you 5 car. And I'll give you $10 million. But I want my daughter. And then, you're not the mother. You're invisible. Tapos anong nangyari doon? Hindi ako pumayag. Pinunit ko talaga. Sabi ko, F you. Sabi ko, guys, sa'yo na. Sabi niya, wala kang makukuha kahit I don't care. Eh di, lumipas ang 3 taon. Tumawag siya sa akin. Kasi hindi ako nagpapalit talaga ng number kahit mawala. Sabi ko, sino to? Kasi unknown eh. Tapos, by that time, magaling pa ako mag-neho. Sabi ko, what do you want? Can I see my daughter, please? Yung pala, may taning na ang buhay. Doon sa unang mong anak na si Shanti ay nasa iyo ngayon. Yung sumunod. Si Dwayne, Chinese. Ano naman nangyari doon? Ang problema naman namin, yung nanay niya. Dahil mama's boy pala siya, hindi ko alam. Wala naman dapat kaming problema. Sulsul ng nanay. Binugbog ako noon. Kinulong ako sa toilet. Kinadena ako. Kahit yung mga kasambahay, yung nanay niya nagseselo sa akin kasi yung asawa close sa akin. Nagseselo siya. Sabi ko, ano bang problema ng nanay mo? Bakit ako ginagawa ng kwento? Lalo na pag naiiwan yung asawa niya kasi tuwan-tuwa dahil si Dwayne, anak ko na lalaki, tuwan-tuwa siya kay Dwayne. Paborito niya apo. Ayun, nagseselo. Gusto niya yung attention dun lang. So, iniwanan ko rin. Isang simpleng pangarap ang pinangarap ni Camille Rojas. Makita at makasama ang tunay niyang pamilya, lalo na ang ina na nagsilang. Ngunit bigo siya. Sa kabiguan niyang yun, nangarap siya na magkaroon ng sariling pamilya. Bumuo siya nang akala niya'y langit na. Pero at the end of the day, nawala rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa dahil nga ino-opera siya ng kung ano-ano pero kukunin naman pala yung anak niya. Ang sumunod naman na problema ay yung sumunod ng anak na kung saan ay kalaban naman niya ang kanyang naging biyanan. Mas sumunod sa biyanan ang kanyang asawa. Pero hindi doon natapos ang pangarap ni Camille. Pangarap na magkaroon ng magandang pamilya. Yung pamilyang masasabi niyang muling nagmahal, muling umasa. At the end of the day, muling nabigo na naman. Kabigo ang nagatid sa kanya ng maraming pasa, pambubugbog, at pang-aalipusta. Masakit sa puso, kumukurot. Di kasi alam mo, mahirap talaga pag ampun ka, to be honest. Lalo na pag yung ginagawa mo lahat, hindi mo inisip ang sarili mo, namamag-asa ka na pagdating ng oras, ipapaalam pa rin sa'yo. Pero wala, pinagdamot pa rin sa'yo bandang huli. So ngayon, sana itong pag-uwi ko, kahit isang pamilya lang, parati ako namamalimos sa pagmamahal. Sorry. Kaya parang ang bilis kong lumapit sa tao. Kaya pag nagsushooting ako, alam mo saan ako nagtatambay sa tindahan. Kasi buti pa nga ibang tao, naiintindihan ka. Pero yung sarili lang ampun sa'yo, pakiramdam ko, parang ginamit ka lang. Kasi ilang beses ako nag-down.
Kagaya, nasa Amerika na silang lahat. Nung naoperahan ako, ang iniisip nila wala na akong pakinabang kasi gulay na eh, kalahati ko. Isipin mo, sabi nila sa akin, tanggalin ko na lang yung pangalan na binigay nila sa akin. Ilagay ko na lang yung original. Eh, ang mahal, diba? Kaya nagsikap ako mag-pathology. Ginastos ko yung pera paunti-unti. Nag-payment plan. Kasi sabi ko, kahit nga kay Ka, alam mo, buti pa kayo naintindihan nyo. Kasi since 1998 pa kami. Diba? Sabi ko, bakit ganun? Ilang beses ka nagmahal? 3 beses puro bigo. Gusto ko lang naman, simple lang. Wala akong luho eh. Wala akong luho sa katawan. Kung anong bigay mo sa akin, okay. Basta gusto ko happy family. Kaya lang, nangako ko sa dalawa. Panganay ko, sabi ko, this time ito na to. Kasi tingnan mo, diba? He is nice. Pagdating namin nun, hindi ko rin alam na pag nasa trabaho pala ako, sinasaktan sila. Sinasaktan lang. Dalawang anak ko, pinakasalan ko si Jim. Tapos hanggang sa malaman ko na naman yung sarili niyang anak na pangalan niya sa akin, sinasaktan niya rin pala. Pero ang hirap na dinanas ko ron, yung 5 anak mo, wala kang pamilya, wala kang kamag-anak, ang dami mong tinulungan, wala lahat. Eh by that time, wala akong contact kay Kat kasi tinatago ko nga lahat. Ang hirap, wala ka ng pamilyang matatawag, nalagay ka pa sa balag ng kamatayan. Ito yung kwentong namatay. Camille, ano ang kwento nito nung ikaw ay namatay? Yung alam niyo yung istorya o napapanood natin na sabi nila sa kabilang buhay, pag namatay ka, possible na bumabalik. Nung time na ooperahan ako, ang sabi ng Dr. Muse sa akin, sabi niya, Lynn, kasi yun, yung ginagamit pangalan, do you love your children? Sabi ko, yeah, they're my life. They're the only family I have in this world. Nothing else. Sabi ko, I have no one. Once you close your eyes, think about your children, come back. Siyempre, nawiwirdahan ako, come back. Of course, I'm coming back. Iaano mo lang naman ako, ikiklip mo lang ako kasi yun naman ang sabi niya. Pero nagkaroon nga ng complication, yung aneurysm ko, tinubuan ng lobo, 6. Hindi niya rin ma-explain kung anong tawag kasi never daw na nangyari yan sa mga pasyente niya first time. Hindi niya ma-explain kung ano yun, basta sinabi niya lang, it just bubbles 6, so we have to scrape that. Dito, hanggang doon, inopen nila. Kaya ito, pinutulan nila ako ng yung buto sa skull ko. Hindi natutubo So, yan. bukas yan lahat? Inopen yan. Dito ang tahi niyan. Hanggang dito yan. Oo. Binuka. 50-50 pala ang buhay No, mo. ang buhay ko, sinabi niya 70-30. Kasi ang dami ko nakatusok. So, unti-unti ako, sabi, think positive. Hanggang nag-e-echo na lang siya, Lynn, come back, your children. So, biglang, pagtayo ko ng ganun, bakit ako naka-uniform? Alam mo yung panaginip? So, iniisip ko, nanaginip ako? Wala itong wall na to, puti, pero may naririnig akong mga tao. Boses ng, di ba iba, may bata, may matanda. Sabi ko, ba't ako naka-uniform? Tapos na ako magtrabaho. Sabi ko, nasan kaya yung mga anak ko? Pero wala akong makita. Lahat, wala. Maya-maya, may lumalakad. Malaking tao, lalaki, kasi because of the voice. Pero hindi ko makita face. Nakapaalang. Hindi ko makita ang face. Paano nakikita ko? But the feet is maitim. Maitim. Yung kuko niya talaga parang pinky-pinky pa nga eh. Sabi ko, excuse me. Sabi ko ngayon, where are the people? I can hear voices. Sabi your children is there too. Sabi ko, I can't see your face. Sabi you don't need. Tapos, hinawakan ako dito, hindi sa kamay. Sabi ko, where you bringing me? Sabi ko nga, English talaga. Sabi you come with me. Sabi, you wanna see your children? Come on, let's walk. They are all there in the party. Party, puro puti nga nakikita ko, pero may voice. Tapos, maya-maya, sabi ko nga, hindi ako maka-step. Sabi ko, wait. Sabi ko, can you let me go? No. Sabi nga, I will help you. It's more easy. Sabi niya, pag may naririnig na ako na, Lynn. Sa isip ko, may tumatawag sa akin. Sabi ko, basta naririnig ko, Lynn. Gumagano na lang. Pag-step kong ganyan, naalala ko, sinabi ni Dr. Sabi niya, come on, let's go now. You're one step more. No. Sabi ko, let me go. Nakikipaghilan ako. Wala akong mahawakan. Ganon ako na ganon. Hanggang may naramdaman ako, may humawak sa kanan ko, pero nakikita ko yung kamay ko, pero wala akong makitang kamay. Pero ramdam yung mewa. Ang concentrate ko dito, natatakot na ako sa kanya. Kasi hindi ko nga makita, pero ang paa niya laki-laki. Yung pala, 4 days na akong hindi gumigising. Nung 3rd day ko pala, dineclare na akong patay. Sinabihan ng anak ko, but she's still minor. Sabi ang ganyan, tanggalin na natin lahat ng machine. At saka yung kalahati ko, ano na to, as in, worse than paralyzed. Muscle is dead. All my nerve, floppy. Tapos ito, magamaga. Para siyang, nagbabo siya na kulay purple. Nagising ako, bago mag 4:00. Basta ang naramdaman ko, nagising ako. Kasi, yung lola na nagpalaki sa akin, pag may sakit ako, tsaka nalulungkot ako, umiiyak ako dahil ngayon trato sa akin, hindi maayos. Hinihilot niya yung paa ko. Pinapakpak niya ako dito sa paa ko. Doon ako nagising. Tapos, naririnig ko na lang dito sa kabilang tenga, wala akong marinig dito. Parang, gumagano. May naririnig ako, sumisigaw na lang. Pero, bakit sabi ko, ito lang nakikita ko. Inopen nila, dinim nila ng konti. Kasi sabi ko, I can't see. Yung palang effect, pag sobrang ilaw na matagal sa akin, sa liwan, kumikirot siya by that time.
nagpapanik na. Pero ito lang, sabi ko, ba't parang wala akong makita rito? Ito lang. Tapos, pakiramdam ko sumisigaw ako. Wala, umatras pala ang dila ko. Wala na talaga. Ayun, sinabi niya sa akin, umatras dila. So, tapos sinusulat ka, bakit hindi ako makagalaw sa kaliwa? Anong nangyayari? Bakit wala akong makita? Ang pinakapagkain ko, dextrose ko. Nag 40 kilo lang ako, bumagsak ako ng katawan talaga. Hanggang sa tinransfer nila ako sa therapy, sumusuko na ako, sabi ko, Lord, bakit ganito? Paano naman mga anak ko? Sabi ko ngayon, kinatatakutan ko dahil may insurance ako. Alam nila na may insurance ako 1 million sa Australia. May mga sinisave akong pera. Sabi ko ngayon, mamaya, ubusin nila. Kagaya ng ginawa nila sa akin, inubos nila ako. Tanda huli, iniwan din ako. Kala siguro, mamamatay na ako. Alam mo yung ganun. Kahit anong step dito, wala talaga. As in, worst of worst, hindi nila ma-explain. Ang ganun palang situation about the aneurysm, lalo na kapag nabubuksan. Aneurysm. Ang akin, hindi nila ma-explain kasi nga naglobo sa gilid. 6 na lobo. They have to scrape that. 13 hours. 3 doctors ang gumawa. Sa kabila ng lahat ng mga problemang dinaraanan, pinagdaanan ni Camille, ay naroon pa rin ang pagpupursige niya na kaya niya ito. At dahil dito, nag-aral po siya. Ikwento mo nga sa ating mga kaibigan. After the surgery, nung nakabalik na nga ako. Dati kasing work ko is sa retirement home. Dami kong certificate, certified nga ako eh. So, nagbarista ako, certified ako kaya. Meron ako sa manager, marami. Tapos, nag-aral ako ng NDIS para sa mga special. Tagal din, pero while you're studying, pwede ka na magtrabaho. That's the good thing with Australia. And then, later on, because too much of stress, wala ka masyadong tulog, nag-trigger. Hospital ako, balik-balik. Sabi ko, hindi pwede to. Tapos, nag-stop ako sa NDIS. Ayoko naman mag-stop, as in stop lang, government pay ka lang. Kasi not enough. 5 children ka. Tsaka 4 na lang noon kasi umalis si Ashanti. Dahil she's already 22, sumama sa jowa. Nag-keep on searching ako. I need to study something that I really, really like ever since. Kasi ang pangarap ko noon, maging scientist. Dahil mahal. Tapos, nangarap ako maging nurse. Hindi pa rin kaya ng scholarship ko. Yung nakaya ng scholarship ko is teacher, high school. Tinanggap ko. Pero gustong-gusto ko talaga maging scientist or nurse. Ang mahal sa Australia eh. Diba? Nanay ka pa. Wala ka pang child support, hindi siya nagbabayad nun. Ang mahal ng pathologist. $13,000. Kakahintay ko after 1 year. Hindi ako pwedeng mag-NDIS because of my symptoms. Hindi ako pwedeng ganito. Sabi ko, ano ba to? Umiiyak na ako sa altar. Sabi ko, parang awa niyo na alang-alang sa mga anak ko. Pagod na ako. Ayoko mag-asawa na. Masakit na. Wala na akong pamilya na tinatawag kasi ayaw na nila sa akin dahil akala nila wala na akong pakinabang. Hindi nila alam naka-recover ako. Yun ang isa sa pinakamasakit. Biglang kaka-search ko, may biglang lumabas na IHNA, Institute of Pathologists of Tapos, sinearch ko, baka scam, kasi minsan na ako na-scam eh. Sinearch ko, siya is one of the top in the world, na school. Sabi ko, hanap ako. Dalawa lang pagpipila mo, nursing, pero ang nursing nila, yun yung mga hindi nakatapos. Tapos, i-upgrade pa nila. Tapos, pathology. Sabi ko, gusto ko mag-nurse, pero magdadaan ako 1, 2, 3. Pero sa kanila kasi 3 na. Hindi ako pwede ron. 13,999 na. Sabi ko nga, di ba may program ang government ngayon? May scheme program ang government kasi in demand ng pathology. Sabi, nagbasa-basa na ako. Alam mo, may bumubulong sa yan na yan. Tapos, sabi nila, taga New South Wales ka ba? Like Sydney, Melbourne. Sabi ko, hindi. ACT ako dito sa capital. Sabi ko, can I be honest with you? Kasi I want to be honest para maintindihan ako. Kasi I need some help, di ba? Gusto kong magkaroon ng magandang sweldo eh. Saka pinangarap kong magtrabaho sa Red Cross. Sabi ko, I need some help. So sinabi ko, I got 5 kids, we've been to domestic violence. You can check. Sabi ko ganyan. So kinuha lahat na information ko. Kasi machi-check nila yan eh. Sabi, we will get back to what we can do. Ito na. It was more lucky. Kasi from 13,999, tapos pag taga New South Wales ka, naging 8,000 na lang, kumbaga 7,999. Tapos, because I'm a single parent and I've been through this risk, naging 2,500 na lang. Sabi ko, am I eligible? Yes, sabi sa akin, our school is willing to help you. Sabi nga, the government is helping you. Sabi nga, they will pay the rest. All you got to pay for us, private school to. Hindi to just like under government. Sabi nga, we inform the government and you are the only from ACT. Sabi ko, iyak ako na iyak, hindi ako nakatulog. Iyak ako na iyak. Tapos, ito na, deposit. But you have to pay at least $500 in deposit. Can I do like payment plan? Sabi niya, okay. So pumunta ako sa Centrelink, which is the government office. Sabi ko, gusto ko mag-loan kasi mag-aaral ako. So chinek nila. Yun, nakalagay nga doon. Kasi wala ka maitatago sa government. Once you are in the system, madidetect ka. Kahit sabihin mong nasa kabundukan ka pa, saan ka mamimili? Diba? Grocery? Kahit store? Lahat doon tap eh. Hindi naman cash eh. Kaya malalaman kung nasaan yung tagong nag-overstay. So walang TNT doon. Wala kang TNT. So ibig sabihin sumatotal, nakatapos ka ng pag-aaral. Yes. Isipin mo na survive ko at
few months, 64 students kami. Tapos ngayon, ang talo lang ako, ang biyahe. Nung mag-face-to-face na kami, 3 times a week, talo ko. Kailangan ko at least may $1,000 ako a week. So, ang nangyari, yung dapat na pambayad ko ng bahay, kasi weekly ang bayad doon, di ba? Sa akin, every 15-13. Inunti-unti ko lang. And some of, hindi ko nababayaran ko kasi gusto ko makatapos. So, in short, nagkaroon ako ng utang kasi under government housing ako. Nagkaroon ako ng utang ngayon sa government housing. Talagang pinursigi ko. And I'm proud of myself, to be honest. Kasi one, ako ang top. Ako ang kauna-unahang nauna na estudyante sa 64 student and only Filipina sa private IHNI na nakatapos ng pathology. Yung mga ka-classmate ko, ka-graduate na kami sa 22, wala pa. Half pa lang sa 64. Pero ako pala una. So, I got my diploma. Dala-dala. Sabi ko kasi sa teacher ko, Ma'am, you know my story. Kasi by the time, na-hospital pa ako. Pero ang maganda sa teacher ko, tsaka yung school, they really supported. And they want me to be an example. Kasi they never had a student who has 5 children, went to a lot of circumstances in life, domestic violence, but I'm still willing. Tapos na ako pa nakakabiyahe. Yung mga taga doon na malalapit na 10 minutes, 50 minutes away from school, nag-a-absent pa. Ako ang layo ko, 4 hours away ako, nagdadrive ako, balikan pa yon. Susunduin ko pa yung mga anak ko. Kaya ang teacher ko sabi sa akin, dekada na ako nagtuturo dito sa school. I have never know any student like you. Sabi, I will never forget you, Lynn. Ano plano mo at ano ang sasabihin mo sa real mother mo if ever na magtagumpay magkita kayo? Ang sasabihin ko, Ma'am, tell me the truth, ang pangalan ng tatay ko. And I'm so happy. Pwede na ako mamatay siguro this time. Kasi sabi ko, I'm not ready. I want closure. At least mamatay man ako. Alam na talaga ng mga anak ko. Meron na sila talagang pamilya. Kasi alam naman ng mga anak ko na tinalikuran ako. Okay lang yun, sabi ko. It's fine. Sabi ko, meron naman tayo titakat. Kaya nga sila nasa record Sikat na nasa record. Ang hirap. Alam mo yung binibili mo yung pagmamahal nung binigay mo lahat. Hindi ka nag-aral, hindi ka nagtira sa sarili mo. Kasi dinampun ako na walang pagmamahal. Alam mo, minsan, iniisip ko, sabi nga nila, huwag kang mag-expect sa mga taong ni-expect mo. Kasi minsan yun talagang dudurog sa'yo. Minsan tinanong ko, ba't nyo pa ako inampun? Inampun ba ako dahil itong sitwasyon na nangyari? Ba't di isang yakap hindi ako nakatikim? Uhaw ka sa yakap. Ng ina. O kaya ng totoong kadugo. Kahit nga mga kamag-anak pamangkin niya, binibili ko na lang. Kaya rin siguro yung pag-aartista na pinasok ko, siguro yan na rin pinadaan sa akin ni God. May bala ka bang pumasok ulit sa showbiz? Wala namang problema yun. Basta hindi na pwede sexy star. Nanay role naman. Kontrabida. Pero sana this time, we're planning maybe this week or next week. Pag free na si Kat, punta kami ng Baguio kasi sabi nila, daling ko yung birth certificate kung original. Punta kami sa munisipyo. Kung wala man ang nanay ko, kung patay man buhay, gusto ko yung mga kapatid din. Camille, last, ano ang realization mo sa buhay mo? Yung realization ko sa buhay ko right now, masaya pero malungkot pa rin. Anong ibig mong sabihin? Masaya ako, proud ako kasi dahil pinangarap ko rin makatapos, di ba? Kasi yung mga nag-ampon sa akin, sinasabihan nila kasi akong bobo. At least now, I proved myself. Matalino ko kasi hindi biro magpatol. Hindi ako bobo. Tinatak nila sa utak ko yan. Hindi ko kailangan mag-aral, kaya sila pinatapos ko eh. Pero, alam mo, pag humaharap ako sa tao, di ba matapang ako? Salamin lang yan. Pero inside, pero pagdating sa pamilya, Duro, wala nga akong pamilya, di ba? Kahit isa lang, lagi ko hiningi, Lord, kahit isa lang, kahit isang kapatid lang ng nanay ko. Para naman sabi ko talaga, pamilya ko ba? Para na matahimik na. Tapos yung mga anak ko, kasi ilang beses na ako na-trigger na namumuntikan lately. Pero sabi ko, wag muna. Kasi wala akong pag-iiwanan sa mga anak ko. Siyempre may trauma sila sa tatay nila, di ba? Api-api na nga ako, pati mga anak ko wala. Kaya, wag muna. Camille, masakit sa puso. Bakit mo na isipang i-open ngayon itong kuwento na ito? Because I need to see kahit sino sa pamilya ng nanay ko. Kasi hindi ko pa alam ang pangalan ng tatay ko. Paano ba hanapin ang isang magulang dito sa Australia? I asked. Sabi, just full details. Yung like, hindi namin kailangan ng birth date. Just the full name and last name. Hindi po namin tinangkang paiyakin. Ito ay kwentuhan lang po ng isang magkaibigan. Kwentuhang naging personal. Ipagpaumanhin mo ang mga katanungan. Yung nakikita nilang matapang. Oo, matapang ako. Kailangan. Kasi kung naging weak ako, wala, hindi ako masosurvive. Kaya everybody said, napakatapang. Of course, wala akong kakampi. Sarili ko lang. Kung nandito kay Katya. Pero paano nasa Australia ako, mag-isa ako. Especially Filipino sa Canberra. Oh, ngayon ako naniniwala nung nangyari sa akin domestic violence. Kapwa mo Pilipino ang really gonna stab you in your back. Sila magpuput down sa'yo. Hindi ka tutulungan. Pag chichismis, mas worse pa sa pagiging
artista. Lahat sa showbiz, kaya kong anuhin yan. Pero yung, lalo na pagkasama mo pala anak mo, ibang storya. Gusto mong gawin, gusto mo nang patayin eh. Kasi harap-harap, okay lang kung ako. Pero harap-harapan kasama ng mga anak ko, nakasagsagan kami ng, alam mo yun, nagaling sa domestic violence by the time. Hindi ka nila tinatantana. Kaya mga anak ko, sana hindi lumalabas ng bahay. Naaawa rin ako sa anak ko. Ilang taon yung bunso mo? Ang twins ko ngayon, just turned 12, pero mataas sila sa akin. Asan sila ngayon? Nasa uncle nila. Sa Australia? Yes, sa Australia. Silang tatlo, pati yung kuya nila na pinaka-middle kong lalaki. Kasi yung dalawa nga, like I said, may kanya-kanya na sila. Kailan ka ba nawala sa showbiz? Tagal na rin. 2010 ako nagpunta ng Australia. Pauwi-uwi ako rito. Pero hindi naman total. Na-miss mo ang showbiz? Oh yeah! Sabi ko nga kay Tito Aris Soriano. Oh yun, love na love ko yun. Sabi ko, Tito Aris, sabi ko ngayon, mag-guesting ako ngayon kasi matagal ako ngayon. Let's make some money. Saka gusto ko talaga hanapin nanay ko. Kinilala si Camille bilang isang sexy actress. Maganda, sexy, higit sa lahat, mapang-akit. Isa sa mga asset niya ay ang kanyang boobs. At napansin ko ngayon, mas lalong lumaki. Hindi kasi, di ba nanganak ako na nanganak? Sabi ko sa doktor, Dok, bakit parang hindi lumiliit ang suso ko? Why it's getting worse? Sabi niya, do you know your genes? Sabi ko, yeah. You're lucky you're not that big bone. Eh, syempre, tapos twins. Twins talagang, hala, sabi kong ganyan, parang pakiramdam ko. Syempre, may gatas ka, di ba? Sabay silang dumidede. Ang hirap, sabi ng twins ko, pag pinadede. Alam mo, ginaganya mo? Naduduling talaga sa... Sabi ko, ay, kawawa naman. Huy! Totoo ba yan? I have told, lalo na pag may gatas, ang bigat. Ang hirap pag nakahiga ako. So, parati akong side, ang bigat. Hindi ako makatulog ng twins ang anak ko. I can't. Natatawa na lang, nawawala talaga yung antok ko. Pag yung twins, siguro iniisip, bato? Ano ba to? Ba't hindi ko makita parang ulo to? Kasi talagang kala mo may 3 ulo ko. Ang laki. Wala na akong bra. Walang dinagdag dyan. Wala, magpapabawas nga ako next magpapabawas month. ka? Yeah. Bakit? Kasi yung spinal cord ko, sabi ng chiropractor ko sa Australia, dahil sabi ko, sumasakit. So, in-x-ray ako. Sabi nga, pag sumipa ka ng 55 onwards, ang spinal cord mo, magdi-dislocate slowly. And then, you will be bending this and how hard for you now. And that's gonna be too late. Sabi ko, why? Tinignan niya ako. You don't really know? Sabi niya pa sa akin, that's why I'm here. Why? Sabi niya, no malices, please. Sabi niya sa akin, siguro, syempre. Sabi niya, alam mo ba kung anong heavy itch niyan? Ay, kinilo namin, kiluhan. Meron kasi siyang extra na, hindi lang kasi siya just chiro. So, everything sa'yo, iyaano niya. Sabi ko, ay, yung biro-biro namin na 10 kilo, totoo pa rin. Sabi ko, paano kaya ito kung nung buntis ako, laki niya talaga eh. Ako nga sarili ko, nalulula. Alam po ninyo, napansin ko po talaga kasi habang nagkukwentuhan kami, ang laki-laki. Yung iba, pag sinasabing, Camille, injection, alik. Dito. Di ba? Ayan. Ay, parang hindi nga. Wala akong Totoo pads. na. Totoo talaga. That's the best way na po pwede. Minsan sabi, ay, bakit ganyan kalaki? Sabi, bakit natatakot ka? Babae ka naman. Sabi, ay, nahiya ako. Kasi kala nila, pag sexy star ka, everyone, lahat kami gawa. May tisay ako eh. May jeans ako. Pasalamat lang ako, malakas pa rin ang jeans ng tunay kong nanay. Ako nga na, Pero this September, magpapa-breast reduction ako. But the bad thing with it, sabi ng nakausap kong doktor, pag binawasan nila ang ko, lalagyan pa rin nila ng silicone. Bakit? Kahit bawasan mo ang balat niyan, hindi na siya firm. Pasag na siya. Ay, di wag mo na pabawasan. Maglalagay lang din ng ano. Mahihirapan ako when I become 55. At tapos, ang secret pala niyan, kaya pala yung mga ibang nagkakaroon ng silicone is matigas. Kailangan pala, pag nilagay, okay na yung tahi mo, heal na, minamassage mo lang pala yan ng gano'n. Sabi ko, ano ibig sabihin? Parang niro-romantic. Imagine mo ay mahirap yung maghahanap ako ng romantic. Sabi niya, ayang ka na naman. Sa sobrang saya ng aming kwentuhan, pati pilik mata ni Camille Rojas nagpapaalam. Sa kakaiyak! Aray! Ang sakit Ayan. Ayan! Ayan na! Hindi tunay yan! Ayan, katibayan po. Yan ang hindi totoo. The rest, totoo. Ito hindi. Maraming salamat sa iyo, Camille. Ito lang po hindi. Pero the rest, totoo. Isang napakasayang kwentuhan. Isang nakawiwindang natanggalan ng pilik mata. Kanina, umiiyak tayo. Ngayon naman, tumatawa. Kami po ay mga loka-loka. At least katotohanan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka sa amang panig ng mundo. at matatanggalan kayo ng Ang pilik pilik mata. mata. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay sa
saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.